Dito kasi sa kabayan sa Canada, hindi basta-basta mag-operate ng mga machine, lalo na kapag wala kang, ayan o, wala kang license o kaya certificate to operate. Ay! Nakarating din kabayan. Nakarating din. 2 bars na lang si Enbo. Akala ko hindi na ako makakarating sa bahay. Charge muna natin. Dito pala sa Canada, ano? Lahat ng mga electrical equipment is 120 volts. Kala ko to 20. So guys, sa Pinas, hindi pala. $120 volts lang dito kabayan, kaya mahirap magpadala ng mga appliances. Bumili tapos papadala dyan sa Pilipinas, mahirap gawa ng mababa ang kanilang voltahe, ano. So ayun, galing nga pala ako sa training kabayan. Galing ako sa training. Lamig. Kaya umaga, lamig. Galing ko sa training. Ang training ko ay overhead crane. So, ayun. Overhead crane yung training ko. Itong boots ko, ano din to kabayan, provided ng company. Ayan o. Ang haba, no? Mahal to kabayan, nasa $280 ata. Akala ko kasi yung Caterpillar ko na boots, ayan o, steel to din to eh. Akala ko pwede na. Hindi pa pala. Meron silang standard na sinusunod. Bukod sa steel to na, meron pa silang hinahanap talaga required boots na may ganitong tatak kabayan, no? Ayan, nakita nyo yan? Nakita nyo yung M? Ayan o, M. Tapos ito parang may Omega or ohms na logo. Tapos ayan, CA. Importante merong M. Ano ba yung M? Yung M kabayan is added protection, ano? Bukod sa steel to na siya, added protection, added additional protection dito na area. Yan. Para dito. Mas di ko lang kung tama ako, ang M ibig sabihin metatarsal, something like that. High boots. Tignan mo yung Caterpillar, oh. Di ba ang layo, ano? Ang layo. Kumbaga, ilan ba to? 8 inches ata. So lahat ng mga PPE uniform is libre. Okay. So ito yung munting kusina ko. Ayan. Munting kusina. Ayaw ko sana umalis dito eh, kasi nga ayos na eh. Sulo ko yung basement. $700 lang kabayan. Dito sa training ko, binigyan pa ako ng sombrero. Ayun ang sombrero. Ayos. Kanina, lamig eh. Nasa ano na ata. Yung temperature, nasa 0 na ata ang temperature kanina. Kaya, kailangan
magbalot-balot na, ano. So ayun. So ayun, ano ba yung training ko? Yung training ko nga kagaya ng nabanggit ko kanina is overhead crane. Kasi sa aking trabaho kabayan, sa aming trabaho, receiving and shipping, kailangan talaga namin yung isa sa mga kailangan namin na equipment is crane. Overhead crane. Gawa ng mabibigat ang aming nire-receive, mabibigat din ang aming siniship. Okay? Dito kasi sa kabayan sa Canada, hindi basta-basta mag-operate ng mga machine, lalo na kapag wala kang, ayan o, wala kang license o kaya certificate to operate. Bago makakuha nito, kailangan mong umati ng training, which is sagot din ng kumpanya. Yan ang kagandahan, ano. So, meron pa ako isa hinihintay na training. Yun naman ay para sa mga forklift, tsaka yung electric pump truck, which is isa din yun sa mga kailangan ko na training kasi nga hindi ako maka-perform 100% hanggat wala yun. Yung forklift training or electric pump truck training, kabayan, ano. Okay. So, makwento ko lang. Well, ano bang kaibahan sa dati kong employer saka ngayon sa bago? Well, okay naman yung dati kong employer, ano? Pero mas okay ngayon. Kasi dati, same position, sa receiving din ako. Nagre-receive kami ng mga daily 53 feet container van. Yun ang nire-receive namin. Ang main equipment talaga namin doon ay sa pag-unload, bukod sa nilalagay namin sa roller, sa conveyor belt ng mga boxes, ay electric pump truck. Kasi mayroong mga naka-skid o yung tinatawag na pallet, nakalagay sa pallet, which is kailangan namin i-unload. Yun ay isa sa mga equipment. Which is hindi sila nag-imbes sa aking kabayan. Kasi siguro natunugan na nila na hindi nila ako i-renew. So useless yung investment. Hindi sila nag-imbes sa akin. Which is risky para sa aking kabayan kasi nga nag-operate ako ng 3 machine doon. Electric pump truck, picker, yung machine na tumataas hanggang 3rd level para meron kang kunin ng mga product sa taas. Pangatlo, yung electric stacker. Yung stacker naman para siyang electric jack pallet, pero siya yung nagtataas ng mga skid o pallet hanggang 3rd floor. So, bali 3 machine ino-operate ko doon, which is wala akong lisensya, very risky para sa akin, which is ginagawa ko, although hindi bawal talaga yung kabayan. Ginagawa ko siya dahil nga hindi ako maka-perform 100% sa aking trabaho. Kaya naman nag-iingat talaga ako doon, ano? Sabi nila kasi, after 1 year, yan ang sabi na sa akin ng manager, kasi yan ka na namin, diti-train. Nung dumating na nga after 1 year, at may masamang balita na hindi na kami ma-renew, wala na ako narinig na balita. Hindi na nila ako pinadala sa training. Gawa ng ayaw nilang gumastos. Ayaw nilang mag-imbes sa akin. Kaya 2 years, gumagamit ako ng mga 3 equipment na yon, napatago, which is pinapayuhan naman ako na aking makasama na mag-ingat, which is ginagawa ko yun. Kasi nga, risky para sa akin. Kapag nalaman ng authority, baka ma-fine. Hindi lang ako. Kaya pati yung employer. Ito yung yung libro. Inaral namin. Ang dami mga information which is bago sa akin. Hindi pa nag-sink in. Nagdala ako ng glass pero hindi naman siya nagamit. Okay. So ano bang kaibahan? Diyan sa Pilipinas saka dito sa Canada. Sa Canada kabayan, basta related sa mga electric equipment, you are not allowed. You are not supposed to operate unless you are certified, unless you are trained, unless you have license to do it.
Dito sa bawang kumpanya, hindi talaga ako nakakahawak kabayan. Hindi. Pag nakita nila ako, sinisita kagad nila ako. Which is yun ang maganda. Sa aking bago employer ngayon, priority nila kabayan ay safety. Yan ang pinaka-priority na lalong-lalo na pagka sa mining, ano. Safety is the most top priority. So ano bang yung training ko? Well, about nga sa crane, ano? Napaka-importante ang crane kabayan. Kasi nga, ang pinag-uusapan kasi dito, yung mga load na binubuhat ng crane is tons. Diba? Yung mga crane na may magnet, ano? May magnet yun eh. Bubuhat ng mga steel plate na 3 tons, 4 tons. Ang iniiwasan dun yung mga swing movement, which is napakadelikado yun. Yun ang isa sa mga inaral namin na hanggat maaari, iwasan yung mga movement na swing. Kasi may chance na malaglag yung plates, steel plates, which is ang bigat niyan ay nasa 1 ton, 2 ton, 3 tons, depende sa kapal, sa kasalaki. Ay nako, pag nahulog yan, malaking disgrasya kabayan. Okay, sa parteng ito kabayan, sa video na ito ay qualified na po ako. Tapos na po ang training ko dito. I am licensed, I am qualified to use. So nakikita nyo yung kabayan yung binubuhat ng bakal ng crane. Nasa 200 kilograms siyang kabayan. 202 to be exact. So pag kinonvert mo sa pounds, nasa 440 pounds. So ang capacity ng crane na kabayan ay nasa 1,000 pounds. Pag kinonvert mo sa tons ay nasa half ton. So dapat ikaw na gumagamit ng crane ay alam mo ang capacity ng crane. Okay? Yung hawak ko sa may bandang kaliwang kamay ay sling niyang kabayan. May capacity din yan na dapat mo malaman. Kung di ako nagkakamali, yung capacity niyan ay nasa 2,000 pound ang kaya niyang buhatin. Depende sa pagkakalagay ng sling. At saka yung nakikita nyo, yung hook, tinataas ko, diba? Dapat tinataas yung kabayan pagkatapos mong gamitin at ilagay sa tamang lagayan para hindi makatama sa mga kapwa mo trabaho. Dapat ilagay sa tamang pwesto ang crane para for safety reason, kabayan. Well, I'm grateful, ano? Kasi meron tayong natutunan. Meron naman tayong mailalagay sa ating resume na we are fully equipped mag-operate sa overhead crane, kabayan. So, sana, bago ako magpaalam, may isang kababayan natin na nagparamdam, ano? Ang pangalan niya ay Glenn Gonzaga. Shout out sa iyo, Glenn Gonzaga. Nasaan ka man naroon ngayon? Sabi niya, dapat madalas ka mag-upload ng mga vlogs mo everyday. Kung ano ang ginagawa mo sa buhay, Canada. Mas okay yun compare sa once a week. Nakaka-board yun. Hehehe. Sana everyday na po. Kabayan, I appreciate your message. Lahat ng mga message binabasa ko yan. No? Everyday, I'm not sure kung kaya kong gawin. Kasi sa trabaho ko, bawal ang mobile doon. Bawal ang mobile. Dapat focus talaga. Pero hanggat may chance, edi mag-upload ako. Pero dahil nga safety ang pinag-uusapan, bawal ang maging complacent sa trabaho. Dapat 100% focus. Kasi trabaho ang pinunta natin, dapat ibigin natin ng buong buo. Na walang istorbo, walang mga distraction. Focus, kabayan. Kasi nga, buhay ang nakasalalay, safety ang nakasalalay sa ating trabaho. Kapag tayo ay nagkamali, naging complacent. Okay? So this is from That's Info TV. Mula po dito sa Canada. See you soon. Shukran, kabayan.